Yan, good morning po sa inyo lahat. Ngayon ay i-discuss ko sa inyo kung bakit ko nagustuhan ng sweater bloodline sa isang breeding material. Ang hawak ko ngayon ay isang cross sweater. Ito is straight bred sweater. Ito ay cross ng Panama sweater and 5K sweater. So sa araw na ito ay i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga advantage ng isang sweater. Even kapag ito dinala mo sa school and even kapag ito yung i-breed. So i-discuss ko sa inyo kasi napakahilig kong mag-search sa internet and marami ako natuklasan tungkol sa sweater, kaya itong pinili kong material or bloodline sa aking breeding. Ang hawak ko ngayon ay isang pure golden boy sweater. Ito ay hen na nakuha rin natin sa farm. Pure golden boy. Ano nga ba ang sweater? So, pag sinabi nating sweater, ito ay isang bloodline ng manok na kilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa na rin. Hindi ito yung literal na sweater na isinusuot natin mga ka-farmers, kundi ito ay pangalan ng strain o linya ng manok na may mga particular na katangian. Kaya nagustuhan ko itong sweater bloodline ay number one, siya ay very aggressive. So pagka alam nyo naman kapag dinadala sa eskwelahan ng inyong mga manok, kailangan ay aggressive siya. Number two, siya ay kilala sa kanyang speed at saka yung tikas niya kapag nasa loob ng ruweda, o kapag siya ay nasa school matikas at andyan yung kanyang speed. Meron din siyang striking power, talaga napaka-powerful din naman. Ito nga yung katangian na gustong gusto ko talaga dito, mayroon siyang powerful or striking power. And then normally siya ay red feathering. Minsan may mga puting palong at buntot, pero normally siya ay red feathering at yung buntot niya ay nagkakaroon ng kulay white. And then meron din siyang magandang cutting ability. So alam niyo naman ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin kapag nasa eskwelahan ay talagang magaling yung kanyang cutting ability. Siguro tatanungin niyo kung anong kasaysayan nga ba nitong sweater na ito. Alam naman natin na ang mga nagbe-breed ng manok ay gumagawa talaga yan ng mga process, yung mga experiment para makapag-produce ng magandang strain. So ito daw sweater ay pinaniniwala ang original na breed nitong si Mr. Carol Nesmith. Si Sir Nesmith, isa siyang breeder mula sa US sa pamamagitan ng paghalo ng yellow-legged Hats at Kelso. Pinaniniwalaan na ito ay breed or crossbreed ng yellow-legged Hats at saka Kelso na hinaluan ng iba pang bloodlines. So hindi na masyadong binanggit kung ano yung ibang bloodline na yon, kasi syempre yung mga ganyan mga breeder yan ay sikreto na. Basta ang binigyan lang ng emphasis ay cross siya ng yellow-legged Hats at Kelso na may halong ibang bloodline. So napakaganda ng performance ng linyang ito. Kaya ito ay kumalat hindi lamang sa Pilipinas, gayon din sa buong mundo. Ang sweater kasi ay madalas na ginagamit sa crossbreed para makakuha yung mahusay na manok na dinadala sa eskwelahan. Alam niyo naman kapag nasa eskwelahan ng manok, kailangan talaga maayos yung ating manok na dinadala sa eskwelahan. So sa mga nagcro-crossbreed o sa mga nagbre-breed, specifically sa mga breeder, ginagamit itong sweater, kaya ito talaga nagustuhan ko bilang panimula dito sa aking backyard farm.
So kung gusto mong magpalahi ng manok, kailangan mo ang mga ano, kung kailangan mo mag-breed ng manok, kailangan mo ang tamang kaalaman sa breeding, conditioning at sa pag-aalaga na rin. So, sir, ano ba yung mga advantage ng sweater bloodline? Baka tanungin niyo ako mga ka-farmates. So, number one, yun nga, yung sinabi ko kanina na mayroon siyang matinding aggression. So, kilala siya sa pagiging aggressive. Ang sweater sa eskwelahan, very aggressive siya. Mabilis siyang mag-init at walang atrasan yan. And then, meron siyang explosive speed. Once na yan ay bitawan mo, very explosive yung speed niya. And then normally talagang siya nakakalamang sa mga unang fly niya. Nakakalamang talaga siya. And then ito ay may power talaga and very clear yung kanyang cut. Madalas meron siyang tinatawag na one hit. Isang potential ito na kapag tumama ay talagang ika nga may paglalagyan. Magaling na cutter. Ito ang advantage talaga ng sweater. Napakagaling niyan tumantya. Kapag yan ay binitawan sa eskwelahan, talagang pag-angat niyan napakagaling. Isa ito sa pinakaiinggitan ng ibang bloodline, yung kanyang tinatawag na timing and accuracy. And syempre ito ay matibay din, para ring mga hot chest to. Kahit meron na itong tama ay hindi ito talaga nag-give up. At ang pinakamahalaga dito, ito yung nagustuhan ko kasi ito naman yung gagawin ko dito sa aking farm. O hindi naman ako magdadala sa eskwelahan ng mga manok, kaya ang pinakanagustuhan ko talagang karakteristik niya, itong tinatawag na versatile sa crossbreeding. Alam niyo mga ka-farm mates, itong ating sweater, napakadali niyang ihalo sa ibang bloodline. Yan ang pinakadalos yan, katulad ng Hatch, Kelso, Roundhead. Hindi ka na kailangan pang mag-isip mga farmates kung ano yung iyong i-cross, kasi yung iba nag-iisip pa, time consuming pa, kasi kung mag-iisip ka pa ng mga different crossbreeds kapag ikaw ay nag-breeding, mahihirapan ka pa. Samantalang itong sweater, napaka-versatile nito. Kahit saan mo ito cross, halimbawa kumuha ka ng pure Hatch, kumuha ka ng pure Kelso, kumuha ka ng pure Roundhead. So napakadaling i-crossbreed nitong sweater. Itong sweater, kapag ka iyong ikrinos sa Kelso, ang resulta nito ay mayroon kang makukuhang isang balance and napakatalino na manok, but very aggressive din. Magaling sa timing. Itong mga cross ng sweater Kelso, mayroon itong diskarte talaga and perfect ito sa eskwelahan. Hindi kasi ito bara-bara. Yung bloodline, kapag pinaglahok mo yung sweater at yung Kelso, hindi siya bara-bara. And then kapag ka yung sweater naman ay krinos mo sa Hatch, ang resulta naman ito ay mayroong matibay na manok. Matibay talaga, may power. Very ideal din ito kung gusto mo ng pang matagalang ika nga ay matagalang sa eskwelahan. And then yung sweater, kapag krinos mo naman sa Roundhead, ang resulta niya, magkakaroon ka ng quick striking artist na manok. Napakaliksi ng galaw at accurate cutter. Pag naman yung sweater ay iyong ikrinos sa lemon, ang resulta niyan ay very elegant, accurate, at talagang napakagaling din kapag dinala sa eskwelahan. Para sa mga gustong mayroong cutting accuracy and yung tikas, yung forma, mag-breed ka nito, yung tinatawag na sweater and lemon breed. Kung gusto mo naman na sagasaan, talagang pagharap ay automatic, i-cross mo naman sa sweater yung claret.
Dahil ito daw sweater at claret ay mayroong result na napakatapang. And then forward siya. Kapag dinala mo sa school, agad ay forward siya. Walang atrasan yan. Very high pressure siya, mga farmmates. Bigyan ko na rin kayo ng ilang tips sa pagkro-cross. At narito na rin lang naman tayo. Nasimulan na rin natin itong advantage ng sweater. Dapat daw ay maging dominant ang sweater. Anong ibig sabihin to, mga ka-farmmates? Pag sinabing dominant, kapag nag-cross breed ka, dapat mas lamang yung sweater. Halimbawa, ang sweater is 3/4, tapos krinos mo siya sa hats, meron lang ang dapat 1/4 hats. Kumbaga yung magiging manok mo kapag lumabas ay 3/4 sweater and 1/4 hats. So, sa ganon, dominant yung sweater. And then, isa pa ring tip sa pagko-cross ay dapat mo muna siyang i-test. Mga daring na i-test siya. Alam nyo na, ang ibig ko sabihin, i-test siya. Bago dalhin sa eskwelahan, i-test nyo nang i-test muna siya. And then, makikita nyo kung maayos siya. So hanggang yan na lang ang video ito. Maraming salamat sa inyong panonood. I hope na may naibigay akong idea sa inyo sa araw na ito.